Alam niyo po, hindi ba kayo nagtataka bakit confidential fund? Kasi para yung linya nila na ayaw ipaliwanag ni VP Sara yung confidential fund, sumakto, no? Bakit? Kasi confidential eh. Hindi talaga ipapaliwanag. So nakaporma po yung pagtatanong nila sa confidential. Alam nila na hindi magpapaliwanag dahil abogada at masunurin sa batas ang ating Vice President. No, kaya nila hinahamon na ipaliwanag mo yung confidential fund. O, di ba? Tanong. Mula po sa tanong na confidential fund, ito po ba ay bukod hindi pwedeng ipubliko, yun po ibig sabihin ng confidential, hindi pwedeng malaman mo, malaman ko at malaman ng buong bayan. Kaya tama po lang yan. Kung ang gusto po nilang palabasin, na gusto nila maging transparent si BP Sara, talagang hindi magiging transparent pagdating sa confidential fund. Ang tanong, yung iba bang bukod ba sa confidential fund, may pondo pa ang Office of the Vice President at yung DepEd Secretary nung siya pa Secretary? Meron. Di ba? Hindi nyo naisip to eh. So bukod po sa confidential fund, may pondo pa bang iba na hawak ang Office of the Vice President? Meron. May anomalya ba? Wala. Di ba? Walang anomalya eh. Ngayon, naipapaliwanag ba, pag tinanong ba si BP Sara tungkol sa mga budget ng hindi confidential, nasasagot ba ng opisina nila? Nasasagot. May anomalya ba? Wala. Walang anomalya, Badong. Sa lantad, sa mga open sa publiko, no? Open sa publiko, wala silang nakikitang anomalya. Pero yung close sa publiko na hindi pwedeng busisiin ng publiko, yun ang sinasabi nilang tila may anomalya. Sinabi ba nilang may anomalya? Hindi. Kasi pahiwatig lang po ang gusto nila. Okay? Pinapahiwatig lang po nila. Pero saan sila nakatutok? Sa confidential fund. Bakit sa confidential fund? Kasi po ayon sa batas, ito po ay confidential at hindi pwedeng ibulgar. Simple lang po yan. 125 yan ba doon? 125 million yan. Billion po ang confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas. Pero kaming bang nakakontra sa Pangulo ng Pilipinas? Inuusisa ba namin kung saan niya ginastos? Hindi po. Kasi marunong kami. Alam namin na pag sinabing confidential fund, no? Alam namin na hindi ito dapat binubulgar. Okay. Tanong. Alam na pala ng Kongreso na may na confidential fund. Bakit nila tinatanong? Kasi nga alam natin na hindi sasagutin. Kung hindi sinagot, sasabihin may tinatago. Nakukuha nyo, simpleng technique lang yan eh. Kahit wala kang kasalanan, palalabasin nila na may tinatago ka. Ano yung tinatago na nga uli? Confidential fund. Bakit tinatago? Kasi confidential. Pag sinabi bang confidential, dapat mong ilantad? Hindi po. Dapat mo yang itago kasi confidential. Ano yun na natin sila, no? Yung mga sinasabi nila, ano yun na natin? Sinasabi nila ba itong dapat transparent? Transparent pala. Bakit yung Pangulo hindi nyo imbestigahan yung confidential fund? Kasi hindi siya Duterte. Yun lang yun, no? Kasi hindi siya Duterte. Bakit wala nagtatanong? Pangulo, saan mo ginamit yung confidential fund mo? Hindi kami magtatanong, alam namin eh. Pag sinabi kasing confidential, alam namin na hindi pwedeng ipubliko. Kaya kahit kami magtanong ng magtanong, hindi dapat sumagot ang Pangulo kung saan niya ginagamit.
Pero kayo, selective. Yung sinasabi niyong transparent. Dapat transparent ang confidential fund. May transparent naman pondo. Pasimplihin po natin, may transparent na pondo ang OBP. Bakit hindi nyo tinatanong? Transparent nga eh. Nakalantad nga eh. Di ba? Nakalantad. Pag sinabi nyong may anomalya, pwede namin tignan. Wala namang anomalya. Ito, malinaw. Pag nakalantad, hindi nila inuusisa. Pag transparent, hindi nila sinasabi, ay, binuksan to. Yun po yung malinaw na taktika. Okay. Basahin po natin yung palusot ni Teddy Casino. Kung hindi nyo po kilala si Teddy Casino, dati po siyang siya po ay dating congressman ng Bayan Muna na kasama nila Franz Castro sa Makabayan Block. Okay, tinatanong na sila, kayo, Franz Castro and Company, hindi na po nakakapatiis yung mga taong bayan. Tinatanong na sila. Ito pong isang Captain Campilan, nagsabi, the government should not be wasting its time or taxpayers' money on your complaints, especially when it's obvious. Ito sabi kay Teddy Casino, it's all about your political agenda. Why pick on BP Sara? Why not go after BBM? Is it because she's standing in the way of your failed movement? Tinatanong si Teddy Casino nitong Captain Campilan. Bakit si BP Sara ang pinag-iinitan nyo? Bakit hindi ninyo inuusisa o sinasampahan ng kaso si BBM? Direkta, di ba? Tanong kay Teddy Casino yan. Tinatanong ka, Teddy Casino. Bakit si BP Sara? Bakit hindi si BBM? Bakit hindi nyo rin sampahan? Di ba? Mamaya na yung mga government. Ito muna. Ito munang mga 30 years o 50 years na lumalaban sa pamilyang Marcos. Nagsimula yung mga tao na yan. Lumalaban na sa pamilyang Marcos. Bakit hindi nyo sampahan, hanapan ng ikakaso si Pangulong Marcos? Bakit nakatutok kayo sa pagkakaso? Kasi nagkaso na sila. Yung Makabayan muna to Nagkaso na yung Makabayan, kasama to si Teddy Casino, kay BP Sara. Yan yung pangalawang complaint ng impeachment. Ito sagot niya. Sa mga nagsasabing, why don't you go after BBM? Kami yun, Why don't you go after BBM? Ito po ang masasabi ko. Saang planeta ka nakatira? O saang planeta daw tayo nakatira? Sa Earth. Sa Earth. Tatanong mo pa ba anong bansa namin? Pilipinas. Yan. Tignan nyo Ito po ang katwiran ng mga taong dinimanda o sinampahan na reklamo si BP Sara. At tinatanong natin sila ngayon kasama nitong nagtanong sa kanya ng direkta. Why don't you go after BBM? Bakit hindi ninyo sampahan din ng kasong impeachment si BBM? Hindi nyo naman siya kakampi, di ba? Siya ay maliwanag na kayo ay anti-Marcos, anti-martial law. Ito po ang sagot ni Teddy Casino. Anong anyari sa'yo ba daw? Sa mukha ko ba? Anyari sa mukha ko? Natulog ako. Pagising ko, ganito na. Ito po ang sagot niya. Sa mga nagsasabing, why don't you go after BBM? Ito po masasabi ko. Saang planeta ka ba nakatira? Sino ba ang nangampanya ng gusto laban kay BBM noong 2022? Gandang tanong yan. Kayo. Kasama ng mga dilawan at kakamping. Kayo, mga makabayan. Sasagutin natin yung mga tanong niya. Sino ang nag-rally kontra sa rehimeng Marcos II sa unang sona pa lang ni BBM? Kayo.
Sino ang pinakamasigasig na tumututol sa Maharlika Fund, Chacha, Food Importation Policy at panloloko ng Bagong Pilipinas? Kayo. Sila. Gusto nila sabihin na kami ang tumututol. Kami. Yung mga sagot nila, kami. Kami. Tapos ngayon, dahil pinapanagot din namin ng Vice President ninyong korap, sasabihin ninyong, why don't you go after BBM? Baka nakalimutan nyo na ang Vice President nyo ang susi sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang. Actually, kayong mga DDS ang dahilan bakit nanalo si BBM. So, tigilan nyo na yung hypocrisy. Wag ako. Nasaktan ba kami? Inaamin namin na kami nagpanalo. Maraming salamat sa recognition na kami nagpanalo kay BBM na hindi matanggap-tanggap ng mga loyalista. Paalala mo sa kanila, Teddy Casino, na kami nagpanalo kay BBM. Okay. Maraming salamat sa recognition na kami ang nagbalik kay BBM sa Malacanang. Hindi yan tatanggapin ng mga BBM supporters. Ngayon, totoo naman na kinalaban nyo si BBM noong 2022. Totoo naman na kayo ay kontra sa SONA. Sa unang SONA, nagrarally na kayo. Totoo naman na kayo pinakamasigasig. No? Lumaban sa Maharlika Fund, Chacha, Food Importation, etc. Tanong, bakit hindi nyo sampahan ng kasong impeachment si Marcos? Yun yung tinatanong namin . Bakit si BP Sara lang? Ang ibig mo ba sabihin, yung sinampan yung kaso, ano ba yung sinampan ng Makabayan? Yung loss of public trust ba? Ibig nyo sabihin, si Marcos, suportado nyo pa hanggang ngayon? Ikaw na nga nagsabi, sa simula't simula pa lang. Sa simula't simula pa lang, tutol na kayo sa panunungkulan ni Marcos. Lahat ng kapalpakan, tinututulan nyo. Maharlika Fund, importation ng mga produkto, Chacha, panloloko ng Bagong Pilipinas. Tama yan. Bakit hindi nyo sampahan ng impeachment? Sinabihan mo pa kaming ipokrito. Kami, tama yung sinasabi mo, kami ang dahilan. Umamin ni Makabayan, tayo dahilan kung bakit nanalo si Marcos. Tama, pero alam na namin ngayon na nabudol kami. Nabudol kami ni Marcos. Ang tanong uli, nagsampa kayo ng impeachment kay BP Sara? Hindi kayo nagsampa ng impeachment kay Marcos? Bakit? Bakit siningil out niya si BP Sara? Masakit bang sabihin ng katotohanan na yun nilalabanan nyo, dekada na, ay kaalyado na kayo ngayon? Si Franz Castro, kaalyado na ng mga Romualdez, mga Marcos. Masakit bang aminin yun? Kami umaamin kami na nabudol kami ni Marcos. Kayo, hindi nyo ba aminin? Ang mga tao, huwag nyo lulukuhin. Sabihin nyo, kaya kami hindi nagsampa ng reklamo kay Marcos dahil kaalyado na namin siya ngayon.